Eto na mga kabasketball, kaka-champion lang sa Japan B-League na si Kiefer Ravena. Bakit nga ba hindi na na-renew ng Shiga League star? At Kai Sotto hindi makapaniwala sa ginawa sa kanya ni AJ Edu at plano ni PBA Commissioner Willie Marcial na tanggalin na yung height limit ng mga imports dyan nga sa PBA. Aprobahan kaya ng PBA Board of Governors? Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Kanina nga mga kabasketball sa inilabas na video ng interview ng Japan B-League dito nga sa mga Asian imports, partikular mga Pilipino saka mga Koreans, ay tinanong nila kung sino ba yung napipisil nila para maging MVP ngayong season. At eto nga si RJ Abarrientos at Curdy Ravena ay isa lang yung naging sagot, no? It's either daw si Perrin Buford or etong si Yuki Kawamura ng Yokohama. Ngayon mga kabasketball, etong bago, no? Si yung Jung Lee ata ito kung di ako nagkakamali. Si Shanlong, yung teammate niya kasi bago lang siya dito nga sa Japan B-League. Eto namang si Dwight, saka etong si Lee Desong yata itong isa ay si DJ Newbill yung kanilang napili kasi napalakas niya raw yung bago niyang koponan kasi lumipat siya. Ngayon, itong pinakamalupit mga kabasketball, etong si AJ Edu kasi deserving daw mapunta yung MVP award dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto. Sabi niya for sure 100%. Sabi niya give it to Kai, tasabay tawa mga kabasketball. Nung tinanong si Kai kung sino yung napili niya, si Yuki Kawamura yung napili niya, no, para maging back-to-back daw. Ngayon, nung nakita na ipinost yan ng Japan B-League netong ang ating pambatong si Kai Sotto, talagang napaiyak siya sa kakatawa, no? Sabi niya, oh no, sabi niya. Grabe kasi sila Dwight, no, nag-react din, no, yung mga ibang players. Kasi mga kabasketball, alam naman natin na kakatransfer lang ni Kai, no? Matagal siyang hindi naglaro sa Yokohama nung simula na itong season. Tapos nung pagpasok niya rito sa Yokohama, hindi pa siya starting 5, di ba? Si Josh Cat yung starting 5 ng Yokohama So malabo siyang maging MVP mga kabasketball. Tingnan natin susunod na season kung dyan pa rin siya maglalaro sa Yokohama kasi starting center kaagad siya dyan So yun yung aantabayanan natin mga kabasketball kung maglalaro siya ulit dito nga sa Japan B-League. Patungkol naman dito sa report ng Tiebreaker Times, kasi nga ipinalita na nila na binitawan na netong Shiga League star matapos yung 3 taon. Ito nga si Kiefer Ravena. Ang matindi kasi dyan mga kabasketball, kaka-champion lang nila dito nga sa Division 2 ng Japan B-League. Pero hindi lang naman si Kiefer yung binitawan nila mga kabasketball, maging yung head coach nila hindi na nila ni-renew. Tapos 5 players pa, bali 6 sila kasama si Kiefer. So itong galaw na to mga kabasketball, nangangahulugan na magkakaroon ng kumbaga malaking pagbabago. Kasi alam naman natin, Division 2 sila nag-champion. At kaya sila napunta sa Division 2 dahil nung nakaraan, hindi maganda yung naging performance nila. Nila Kiefer din, yung nandyan. Hindi ko lang alam kung yan pa rin yung lineup nung nasa Division 1. So ang gusto nilang mangyari rito sa nakikita ko, magpalakas ng husto itong Shiga League star. Pero ang maganda naman, para nga dito kay Kiefer Ravena, ayon dito sa multiple sources nitong Tiebreaker Times, merong negosasyon na nagaganap diyan nga sa isang Japan B-League team para doon nga mapunta itong si Kiefer Ravena. Puntahan naman natin mga kabasketball itong matinding balita, no, ni Willie Marcial. Matagal na to Matagal ko na naririnig to na kumbaga parang inirereklamo na, no, ng mga Pinoy basketball fans na tanggalin na itong height limit ng mga imports diyan nga sa PBA. Ayon kasi dito nga kay PBA Commissioner Willie Marcial ay pinag-aaralan na nila yung pag-aalis ng height limit diyan nga sa mga imports doon sa naging interview sa kanya, no, ng podcast ng Let It Fly. Ngayon mga kabasketball, yan kasing mga ganyan na pinag-aaralan pa, ipapa-approve niya pa yan diyan nga sa PBA Board of Governors. So sila yung magde-decide yan kung tatanggalin nila yan o hindi. Kayo mga kabasketball, feeling nyo tatanggalin ba nila yung height limit? Kasi maging si Dwight Howard gusto sanang maglaro sa PBA, kaya lang nagulat siya
Ngayon lang siya nakakita ng professional basketball league na may height limit. Diba? Kasi kakagaling niya lang naglaro sa strong group eh. May chance sana na maglaro siya sa PBA. Maging etong si Andre Blatch, mga kabasketball, no, hindi rin nakapaglaro sa PBA dahil dyan sa height limit na yan. Maging etong si Ange Kwame, na mga naturalized player natin, dapat iniingatan natin yan. Dapat dito natin pinaglalaro yan sa Pilipinas. Hanggang dyan lang muna, mga kabasketball. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.